Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyong fresh overload pa rin ang Mama Sam ninyo. So today nandito lang tayo sa loob ng bahay. Hindi talaga ako lumabas. Hindi pa talaga. Kaninang umaga lumabas ako, nag-walk ako kasi bumili ako ng breakfast namin. Pero yun na yung walk ko. Tapos wala na, hindi na ako lumabas. So stay lang ako dito. So ngayon, ang ulam namin ay kaninang tanghali, masarap eh. Parang yung sotanghon. Oo, gusto ko yon. Ang sarap magluto nino ng sotanghon. And then ngayon naman ay, ewan ko, ano yung niluto niya, hindi ko alam. But syempre waiting ako sa ulam namin. And ayun, so dito lang sa bahay, ganyan. So tumawag na yung agent ko, ayun nga. So ang start ng klase ko ay sa May 20. So yun, nakakaloka. Konting tulog na lang, papasok na naman ako. Magiging busy na naman. And then ayun, mga ngarag ka na naman. So yun, ewan ko ba, minsan parang dumadating na ako sa punto na parang gusto ko na lang ay magpahingan, wag na magturo. Gusto ko na lang mag-vlog, ganon. Pero syempre hindi naman natin pwede iasa. Kailangan pa rin natin ng savings, kailangan pa rin natin na, alam mo yon, yung mas may maganda kasi yung may sigurado kang trabaho kaysa sa wala. Maganda naman, pero syempre siguro kapag nakaipon na talaga, ayun, tignan natin. But everything is fine. Ayun nga, so sa tulong ni God, so syempre si God pa rin, kahit nasaan kang lugar, dapat lagi mong iniisip na ano ba ang gusto ni God, and then si God ang masusunod. So si God kasi parang alam niya lahat. So kapag may problema ka, dasal ka lang din, hilingin mo kay God, ganon. So ito nga, so syempre, ang pag-uusapan natin ngayon, ano bang magandang format na mangyayari dito sa Miss Universe Philippines? Kasi malapit na, 19 days to go, Miss Universe Philippines na. At syempre, sino ba yung inaasahan natin na possible talaga sa top 3? For now, I think sa format muna tayo. Sa format, ang gusto kong format ng Miss Universe Philippines, I think kung ako yung tatanungin mo, ay mas maganda yung top 16. Mas gusto ko yung top 16 kasi parang sa top 16 kasi alam mo yun, marami kasi pwedeng pumasok sa top 16 eh. Parang mag-aagawan talaga sila. Yung alam mo yung masikip sa top 16 kaysa sa 20. Kasi yung 20 parang may chance pa yung iba. So mas gusto ko na lang 16 para mas galingan pa ng kandidata sa preliminary competition. Kasi syempre kung 16 lang yung kukunin, alam mo na parang yung girls talaga mag-e-effort ibigay yung power niya sa preliminary competition dahil she wanted to get inside to the top 16. Alam mo yun? And then, syempre, mas gagalingan niya ang closed door interview niya, mas kakabahan siya kasi parang aware siya na alam mo yun na nandoon ako sa nakikipagpakbakan para sa corona. And then, sana sa top 16 ang pumasok talaga yung mga magagaling. Sobrang magagaling in terms of pasarela, in terms of yung talagang neck to neck yung labanan. Mas gusto ko yon. And then, after top 16, I think I wanted to top 10 lang. Ganon. So, 6 yung malalaglag. So, kukunin nila yon by swimsuit competition. So, task 6 lang. And then, evening gown, best evening gown. So, top 5. Ganon. Para laglag talaga yung dapat malaglag. Maaga pa lang. So, dapat talaga magaling yung gown, magaling yung execution, and then magugustuhan talaga ng drama. So, yon. So, after yung top 5, sasala na sa Q&A. So, dadaan na sila sa Q&A. So, ito yung general question kung tawagin. Or pwede din about the environment or about the society, kung ano yung nangyayari. So, yon. And then, after nun, so, tatanggalin pa yung dalawa. Kasi wala naman ng ibang mga award eh. So, mas maganda na lang, tatlo na lang matitira para second runner-up, first runner-up, at saka title holder. And then, gusto ko dun sa tatlo, iisa lang yung question. Tapos, iba, bahala na sila sumagot. Parang ayun yung safe na pagkuha natin sa magiging Miss Universe Philippines. So, parang feeling ko, ayun yung magandang proseso. Yung, alam mo yon para
talagang magandang laban. Imagine mo sa swimsuit, kung sino yung magandang katawan, di ba? Tapos laglag na talaga yung, sorry, yung talagang hindi ka dapat-dapat. Tapos sa evening gown, I think talaga best evening gown talaga dapat. So tapos ilaglag na. And then, ayun, tapos top 5, o di ba? So Q&A. So yung Q&A twice ang tanungan. And then tingnan natin kung sino yung makakalusot sa Q&A, and then after nun, top 3. Then top 3 final question. Pero iisa lang ang question. So, di ba ang bongga? So, yun yung gusto ko. Sana ganon. Ganon yung pagpili nila. Kasi, aanuin natin yung ang dami-daming runners-up. May fourth runner-up. May tanggalin na yan. Dapat Miss Universe na kagad. First, second, and third. Tapos yun na. Winner. O, di ba? So, yun. So, sino naman yung gusto ko malagay sa top 3? Ano ba yung gusto ko malagay o yung ngayon nakikita natin? Ako kasi parang ngayon yung laro na nakikita ko, parang after nang dumating si Shenyas, so nag-isip ako, sino ba yung pwede natin ipantay sa beauty neto? So hindi ako nag-isip na kung sino ba yung magaling sa com skills. Ang iniisip ko kung sino yung talagang may beauty na parang pag nakita siya ni wow, ang ganda neto. So I go for Taguig. I think Taguig isa sa mga pwedeng mag top 3. And then kung wala si Taguig, ipasok mo dyan si Pampanga. Ngayon. So, ewan ko, bakit? So, kasi parang feeling ko, Pampanga kasi may ino-offer na iba eh. Yung beauty niya. So, ngayon, kung hindi si Pampanga, si Taguig. Tapos, I think Victoria Velasquez Vincent. So, si Victoria Velasquez Vincent kasi talagang complete package na sa competition na to. At wala na tayong hahanapin. So, either na destiny niya or not. Ganun na lang. So, yun na lang yung question doon. And then, after Victoria Velasquez Vincent, I want Atisa Manalo. Si Atisa Manalo kasi, syempre, alam naman natin yung profile na meron siya, yung mga ipinapakita niya dito. Parang, I think Atisa Manalo is one of the best na candidates talaga. Kung hahanapin mo talaga yung profile na pang Miss Universe at yung kayang pumalo sa Miss Universe. So, yun. So, silang tatlo o silang apat. And then the rest, kung papapiliin mo ako sa top 5, syempre pasok ko na dyan si Iloilo, pasok ko si Baguio. In fairness kasi kay Baguio, actually si Cebu pwede din eh. So depende na yan talaga sa kanila. Alam niyo, sa totoo lang, pag pinag-uusapan yung top 5, medyo masakit siya sa ulo. Kasi parang feeling ko, ang daming kandidata na pwede talaga makapasok sa top 5. But it's about sa performance na ipapakita ng girl. So, hintayin na lang natin yung coronation night. Mas maganda. Kasi sa coronation night, doon talaga magkakaalaman. But as for now, sa totoo lang, sabi ng gano'n, ang bias naman yung Mama Sam. Ewan ko. Pero kasi, I'm still Atisa Manalo. Yung iba, alam ko, ang nakikita nila, Victoria Velasquez Vincent. But ako kasi, parang, profile kasi ang labanan eh. So, yung profile ng kandidata eh, lalo na ngayon sa Peru, di ba? Nakikita naman ninyo ibang country. So, i-consider nyo rin yung mga ibinibigay ng kandidata na ibang country. Itatapat natin kay Venezuela. Eh, si Venezuela may beauty talaga. So, dapat doon tayo, pumantay tayo sa beauty ng ibang country. Hindi yung parang ang beauty na ibibigay natin sa kanila ay downgrade tayo. Dapat nandoon na makipagsabayan tayo sa ganda kasi diyan tayo nalaglag noong nakaraang taon eh. Nilaglag tayo sa pagandahan. So, ngayon, kung makakapasok yung kandidata natin sa semifinals, make sure na may beauty siya para hindi siya malaglag sa laban na to, 'di ba? Kasi ganoon eh, kung ibibase mo noong nakaraang taon eh. So, eto na, una, ang gusto nila matangkad. So, dapat matangkad na kandidata. Pangalawa, siguro, ang gusto nila talaga mukhang Diyosa. So, dapat magbigay tayo ng mukhang Diyosa na kandidata. At kung sino man to, hindi natin alam. But everybody deserve naman kung talagang makakalaban sila ng bonggang-bongga. Pero kasi competition to, isa lang ang kokoronahan ng Miss Universe Philippines. Hindi ko pwede sabihin na lahat sila ay kailangan koronahan. So, kung ang nakikita ko dito kasi malapit na ang competition, kung magaling ang isang kandidata, edi ipakita mo para ikaw ang manalo at ikaw yung makoronahan at ikaw yung maipadala doon sa Miss Universe Philippines. Kasi kung hindi mo gagawin yon, eh talaga mapag-iiwanan ka talaga, di ba? So, yon, ganun lang yung labanan dyan. Bakit ba tayo kailangan na
Paano naman si ganito, paano naman si ganyan? Di magaling siya, di pakita niya. So, depende na yan sa laban na gagawin, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa format na ibinigay ko? Nagustuhan ba ninyo? Tingin ba ninyo tama nga ba yung format na ganito or may naiisip pa kayong iba? So please comment below para at least malaman ko naman kung sino ang ilalagay mong, ano ang gagawin mong format, kung ikaw ang papipiliin at kung sino ang ilalagay mo sa top 3 mo. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang support at pagmamahal. And then ayun, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito, so please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, keep smiling lang. So yun guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.